Welcome back! Nagpakape si Sadaw. Alright? Nagpakape kasi kumbaga sa isang araw lang to. Kung makikita nyo naman, nagmamantika na yung mamuka, yun at yun yung suot. Yung mata baksak na. Sa isang araw, siguro nagsushoot kami ng mga pang ilang araw. Ganon. Kasi Makita yung brand, di ba yan sa atin? tang ina nyo eh, di ba? Asan i-upload? Sandali! Putang ina, akala nyo nag-i-story lang. Akala nyo ata nag-i-story lang kami. Putang ina, isang maling salita. Putang ina, di ba? Pwede mapurnada. Antay lang! Putang ina, bago. Naayos. Relax ba? So, welcome back. Sa number 1 podcast sa Southeast Asia at susunod sa mundo na. Uy, ako naman yung nag-i-intro. Alam mo, Anti-Support Social Club! Pukin ang ina. Yung buong channel ang nanonood, accumulate views 250k views. Tapos yung nag-subscribe 5k lang. Tangina, opportunista yung ibang nanonood, no? Tamang nood lang, ayaw pindutin yung subscribe. Subscribe, pare. Diba? Sabi mo kasi wag daw mag-subscribe. Oo nga pala. Oo nga pala. Sige. Anyway. Kumusta kayo? Ano nga daw pala pangalan mo? Pinapatanong sa labas. What is good mga pare? Josh on point, no? Sa Facebook, YouTube, TikTok, no? Friends to everyone, enemies to none. So, isa daw, general ng Soy Army at kaibigan ng mga Becky at paborito ng mga mami. Uy, bago pare. Tangina mo. Rapper eh. Okay. Pwede mag-rhyme eh. Tangina. Diba? Stay cold. Ato, Class S. Supremo na mga lihite mong Class S na pangit. Sheesh. Netong mga nakaraan, sure. Nakita mo na yung mukha ko. Bad Bad trip trip ka sa akin, sure. Nakalimutan mo lang. Nakalimutan mo lang yung pangalan. Ato, Stupid. ATO, 3 letters lang. Alright. Sabi ng gwardiya, yan yun. Oh, yan yung kuya, yung galit sa mga bakla. Oo nga! Hindi I love gays. Yes! Tangina, pag-inlip yun. Pag-inlip yun, no? Speaking of gwardiya, pare trend na trending yung Uncle Red. Ang labo Uncle Red, pare. Ang labo ng transition. Uncle Red, sino yun? Yung may bumengbang sa kanya na 1,690 plus. What? 1,000, no? Araw-araw, pre. Tapos ang kapalit lang, mantika, isda, mga bigas, tubig, gano'n lang, para lang mag-survive siya, para mabuhay. Ano ba tong si Uncle? Ano ba to? Babae ba to? Bading, pre. Gay siya? Kaya nga makikita mo, tapos in-upload niya lahat ng video. Parang nilik niya na. Nung una, kaya niya binibideo, parang binibenta niya yung access ba? May access, mapapanood mo yung mga scandal niya, gano'n. At sino namang gagong magbabayad para panoorin yun? Tsaka sinong gago yung pupunta doon sa kwarto niya para beng-bangin siya kapalit ng isda? Kasi bading talaga, pre. Teka, sinong binabayaran ng isda? Yung si Uncle Red? Oo, siya Uncle Red. Siya ang nakakatanggap? Oo, may dalang alay, bigas, mantika. So kahit di pala pera, kahit di monetary, basta may maibibigay ka sa Oo, kanya. pwede mo siyang beng-bangin or pwede kanyang subuin. Siya pa tumatanggap pa. Kadiri, putang. Pero wait, siya pa tumatanggap sa lalaki. Kasi nga, ang pagkakarinig ko dyan sa China yan eh. Sa China, mataas yung standard ng mga babae to the point na Pahirapan bumengbang. unrealistic na yung standard. Ilang bembang, bro? Ano pa yun eh? Maximum pa yun. Mismong paghahanap lang ng relationship. Mahirap na, pare. Gusto nila mga dikotse, at least may million ka or hundreds. Kasi hindi talaga makakatusok yung mga average. So kaya parang yun ang sinasabi nila para makaraos. Yun nga, nandun si Uncle Red. Siya ang tatapos. Pag hindi ka makaraos, siya ang Yes. Rapper eh. Kadiri talaga, Diba? pre. Ganda po Pinanood mo ba? Sa ikaw, sabi mo kanina off-cam, pinanood mo. Hindi, nakita ko yung mga picture na kumakalat eh. Kasi yung mga Facebook friend ko, sinishare nila, pinagtatawanan nila si Uncle Red. Mukha daw bakulaw. Tapos may mga guwapings na dumaan din kay Uncle Red. Guwapings na lalaki. Yun ang sinasabi ng mga. Pero para sa akin, sa sobrang delusional ng mga babae dito sa Pilipinas, para sa akin, hindi imposibleng mangyari dito sa Pilipinas. Yung gano'n na, tangina, hindi na alam gagawin ng average na lalaki kung paano siya makakaraos. Kasi nga, sobrang delusional yung mga babae, sobrang taas ng standards. Ganun sa China kamo, di ba? Yes. Kaya may mga naging parokyano yun, yung, ano ba Si yun? Uncle Red. Red, oh.
Kasi nga, yung mga babae, ang taas na ng standards. Hindi malayo mangyari dito yung pre. Kasi, okay ba polygamy sa China? Hindi pre, ano pa rin sila doon, traditional sila eh. Monogamous pa rin ba sila? Traditional Tapos hindi ko sure, di ba kontrolado yung ano doon, yung ilan lang yung anak. Ganun? Dictatorship pa rin yung ano dun eh, di ba? Traditional sila doon bro, mas traditional sila sa US. Kung tutusin. Kaya nga nagtataka ako, ibig sabihin kung mataas na yung standards ng mga babae, so ibig sabihin napasok sila ng feminism? O talagang tumaas lang talaga yung cost of living sa China? Kaya yung mga babae hindi na kayang magtrabaho, gusto na lang makakuha ng lalaki talaga na mag-aalaga sa kanila. Hindi ko kasi alam yung economy ng China, pero baka napasok na sila ng modern feminism ngayon. Possible yun kasi hindi naman mangyayari ng sobrang taas ang standards ng isang bansa ng mga babae kung kung hindi naman talaga napasok ng feminism pare. Pero ito Mostly lang, napasok yun. Kung yung mga girls na to, no, na gusto na lang talaga nila ng top 1%er na lalaki, kokonti lang yun. Di ba? Kokonti lang, hindi yun common. So, okay. So, payag sila ngayon na maging kabit na lang. Maging side bitch na lang, side chick na lang ng mga 1%er na to. As long as nagpo-provide sa kanila. Di ba? It's crazy. Pero kasi, ano ba term ng kabit? Ang kabit lang naman kasi is magiging kabit ka lang kapag hindi agree yung isa eh, di ba? Or yung both parties. Yan. Pero pag agree naman kayo lahat, parang wala namang kabit eh. Di ba? Parang, So, yun, willing na silang ganun. parang ganun willing mangyayari. na sila maging, So yun ang tingin ng mga tao, spekulasyon kung bakit maraming tumitikim kay Uncle Red kahit ang pangit na mukha niya, kahit mukha siyang baulaw. Kasi, nakita ko yung picture. tangin na mama siya eh. Parang lalaki lang na nag-makeup tapos nag-wig. Naspasol yung mukha. Ganun ang itsura niya. Actually, nangyayari na dito sa... Na-try mo? Hindi, gago. Gago, sorry. Nangyayari na dito sa Pilipinas yun na yung mga average na lalaki na hindi na nila tinutukan yung sarili nila. Bayad sila ng... Puta may 300, 500 na babae, pre. Oo, paano mo nalaman? Meron. Basta alam ko. Ito naman! May ganun, pre. Okay. May ganun. Na ganun din. Parang si Uncle Red din, yung parang mukha na... Babae yun eh. Oo, pero kahit na. Kumbaga bilang lalaki, okay ka na sa ganun. Di ba? Kumbaga di ka na nagpalupit, okay ka na sa ganun, okay na to. 3H, 5H, talagang umanang. Pero tangin na, iba naman yung Uncle Red kasi lalaki pa rin yun. Parang, kung low na nga sa'yo yung 300, 500 pesos na babae, ibang sad-sad na low naman yung pare, lalaki pa rin yun. Ibig sabihin, lalaki talaga. mukhang bakulaw talaga. So, ibig sabihin, tangin na sinuko mo na pagkalalaki mo nun. Kasi namakla ka na nun eh. Nangyayari din naman dito yun. Sa sobrang low bilang lalaki, yung alam mong supot ka inside, di mo kayang mag-proceed, jojowa na lang ako ng bakla, kunyari tanggap ko siya. Totoo yan. Nangyayari na talaga. Pero kay Uncle Red kasi may mga guwapings, pare. May mga picture na guwapings. May mga kasal pa eh. Kasi nga, hindi naman lahat ng malupit na lalaki, guwapings. Majority talaga sa mga malulupit na lalaki, kahit check nyo yung mga business sa tycoon dyan, puro mga kamukha ko lang din. Hindi nyo lang malait kasi nga, tycoon na yon. Baka kasuha Pero ka. bihira yung tycoon na gwapo. Talagang bilang sa kamay. Usually ng mga multimillionaire dyan, class S, na pangit. Oo. Nagtyaga na lang. Napormahan na lang eh. Napormahan Hindi lang nila malait. Hindi lang nila kasi doon ay respect eh. Mahal na nila eh. Yan, sila Kong TV, pangit yan. Sila Floyd, pangit yan. Gwapo yun? Pangit yun. Alam nila sa sarili nila yun. Pero dahil winworkout nila yung sarili nila sa ibang department, naging malupit sila. Andun na yung respect, andun na yung love. Hindi na sila malait. Sino pa yung mga pangit? Flo G, Kong TV. Buong team pa yaman. Lahat Ba't sila ang dami pangit. nagsasabi ng pogi ni Flo G, ganyan. Hindi, may respect na yun. Respect na lang may yun. kasama Love. ng team yun. May kasama Andun na ng yung team love. yun. Love and respect. Pero kung check nyo yung mga unang release ng X-Battalion way back, siya yung pinaka nilalait doon. Tangina mo kung ano. Narinig ko nga dati, posporo daw eh. Oh, di ba? Pero dahil natagos mo na, naging malupit ka na. Nakakalungkot lang no na sa generation talaga ngayon pare, talagang ang dami talagang weakling na lalaki na papayag sa ganung mukhang lalaki na nag-wig para lang makaraos. Oo. Di ba no? Nakakalungkot lang. Kaya siguro talagang ako push natin tong ganitong content no para maiwasan dito sa Pilipinas. Pero yun nga, ganun na talaga kahirap ang pagiging lalaki na talagang give up na ako. Tangina kahit mo ang lalaki na kahit kamukha ko na to.
Gina tayo rin. Di ba? Kaya pag kinat naman. Ha? Kasi sinabi kasi may ano ako, kape ko sa loob ng bibig, muntik ang madura eh. Diba, bro? Pag kinat naman. Kahit mo ang lalaki, pwede na yan. Sinako. Hindi ka na nga, kasi madudura ako ng kape ko. Sinako. Sabi na Di ba, pare? Wag niyo i-cut. Yun, pare. Misinformation yun. Dapat yung ano dito. Ang dami yung ganun, Josh. Full context, pare. Full context, boy. Kaya pag may nakaaway ka, tapos magaling yung editor, ginawa kang memes, ayari ka, Josh. Full context. Walang ganyan short clip. Putang ina false. Ano yan, information yan. Pero yun, no? Nakakalungkot lang na nandun na tayo sa part nung dati. Hindi naman ganito eh. Nung buhay natin dati na parang, again, magliligaw ka, may papatol sa'yo, magkaka-interest sa'yo, maniligaw ka lang, mas madali. Hindi importante kung anong estado mo sa buhay. Masaya na yung babae na, uy, may lumapit sa akin. Yeah. Uy, may nanligaw sa akin. Shit. Actually, hanggang ngayon, masaya naman sila sa ganun. Ayaw lang nila ng judgment. Kasi, oy girl, hindi mo deserve yan. Pero ako naniniwala, ako may mga babae na nakukuha mo pa rin sa kumbaga, okay kayo, pero dahil majajudge, tangina pumatol ka sa ganito lang, pumatol ka dyan, be, ganito ganyan, crush ka ni ganito ganyan, ganito ganyan, tapos papatol ka sa ganyan. Takot sila sa ganun. Pero ako naniniwala ako yung mga babae, soft pa rin sila. Pwede mo silang mageto, mabola sa pagiging ikaw, sa pagiging funny, sa flirt date seduce, mga ganun. So, may kasama pa rin society pressure. Both sides. Nagpi-please pa rin ng tao. Nagpi-please ng tao. Kasi yung mga babae nga na, kumbaga, YOLO, pinili na nila yung sarili nila, di ba? Wala silang paki sa body count, gagawin nila gusto nila. Di ba? Parang pag ginagawa nila yun, parang mas freedom eh. Yeah. Parang yung Mia ba yun sa Facebook, di ba? Mia Cassandra. Tangina, wala siyang paki, no? Ako, may scandal ako, pek-pek, 200,000, ganito ganyan. Matas, goal ko nga ngayon, body count, ganito eh. Pero nakikita mo, nasasabi niya ng diretso yun, ang nakabidyo, kasi parang wala na siyang pakialam sa opinion ng iba. Mas freedom eh, parang nagtangin ang galing nito. Taong malaya. Pero hindi ko papakasalan yung mga ganyan. Mga ganun, pero malaya siya. Malaya siya, but, So, mahirapan sila sa late game. Pero may solusyon pa doon pag ganun position mo, baka Mea, mag-apam ka. Kasi hindi naman alam ng apam yun eh. Unless Saka wala namang pakiapam doon, pre, Wala. sa body count. Wala silang paki doon kasi yung mga apam na yun, tangina, lintik body count yun, pre, sure. May lagpas 100 na arit niyan. Hindi, nagmamatter pa rin yun. Nagmamatter pa rin. Saan galing tong Nagmamatter pa rin. mindset na to eh. Oh? Saka Galing yan. Pero nga lang kasi, again, Sa apam na hindi ka matanda? kasi kilala. Oh, Malayong, hindi ka kilala. malayong makolekt niya yung data. Dahil sa atin, kilala natin yun. Diba? Kung kunyari, most likely, pagka may nakilala ka dyan, makikilala mo rin yung common friend, most likely, accessible sa'yo yung Facebook. So, may magkakaroon ka ng idea. But yung AFAM, wala. Malabo. Malabo. Kaya nga ang endgame ng mga bold star no 90s, kadalasan ko hindi AFAM, mga Middle Eastern, or mga incheck na wala talaga idea sa pinaggagawa nila noong 90s na nagbo-bold sila. Madalas puro ganun, mga businessman na foreigner. Businessman. Oh. Tsaka hindi yung mga foreigner din, talagang ang target nila, ang alam nila, nagre-research din sila pag naghanap sila ng chikas, girl from the province, ganyan. Pag naghanap sila sa probinsya kasi alam nila daw na feminine nga daw, ganyan, submissive. So, importante pa rin sa kanila, bro, yung Body saan count. galing, characteristic ng babae. Lalo pag galing sa ganun, sa girl from the province, majority dyan, wala pang experience. Kasi yung mga lalaki dyan, ang iniiyot, katawan ng saging eh. Kayo nga kumakain ng pagbag eh. Grabe. Uy, Kalabaw, magbati nga manok. kayo, mga taga Luzon, tsaka Visayas. Isa lang tayo ng bansa. Kalabaw, Pareho pa kayong... Aso. Sa China, may Uncle Red sa kanila kalabaw aso. Tangina, kaya nga, nung nakita ko yung trending yun, kagabi lang yun, di ba? Tangina, di malayong mangyari dito sa Pilipinas to. Kasi pasuputan ng pasupot yung mga lalaki, kakatambay sa TikTok eh. Kakapanood dun sa mga what if, mga gumagano sa TikTok, ang putang Isa ina pa eh. yun eh. Pasoft ng pasoft yung mga lalaki, to the point na kung sino na yun nandyan, laban na yan. Hindi Tsaka na nag-strive eh. Yeah, I agree. Kaya yung mga lalaki, pare, no? Pag napapansin ninyo na pareho na kayo ng pinapanood ng mga kaibigan ninyong babae, pare, mag-isip-isip na kayo. Okay? Because iba dapat ang pinapanood ng babae, iba dapat ang pinapanood ng lalaki.
may reason yan kung bakit nahuhumaling yung mga babae dyan. Because most of the time, pag nahumaling ang babae dyan, na-affirm yung feelings nila, di ba? Na boost yung, kumbaga, yung delusion nila. Pag ikaw lalaki, yun din ang pinapanood mo, yun ang kinokonsume mo. No wonder, magiging weakling ka. Kasi hindi dapat yun yung content mo. Dapat sa'yo, pag lalaki ka, dapat reality ang anti-support, pinapasok sa'yo, social pare. club. Tangina, totoo, no? Yun Totoo ang yan. pinapasok sa'yo, yun yung dapat katotohanan, reality, dapat ang pinapasak sa utak mo, pare. Because pag lalaki ka, puro ka delusion, hindi mo maaabot yung potential mo. Because ang mafe-feed sa'yo okay na ako ng ganito lang. Yeah. Fuck! Exactly. Trap ka nun, pare. Lalaki ka, ganun ang mindset mo. Trap ka dun. Darating din yung babaeng para sa'yo. What if? Putang inang yan. What if? Diba, pare? Tangina, totoo, no? Diba? Yung mga soft guy, Mr. Harmless, What If, Love Story, Fairy Tale, Taylor Swift, Ben and Ben listener dyan sa TikTok. Ang audience niyan, pre, oo nga, babae. Kasi nakakakilig sila eh. Para sila, lalaki sa Wattpad. Siguro ang sarap niya maging boyfriend. Ngayon, bilang lalaki, putang ina, pag yun din yung pinapanood mo, Patay ka. tutubuan ka nga ng pepe. Trap ka dun, bro. Trap ka dun. Ina, oo nga. Trap ka dun bilang lalaki kasi hindi nga yun para sa'yo. Kaya nga tignan mo maraming nagre-resonate kay David Goggins. Di ba pare? Because si David Goggins hindi ka baby nun. Alam mo, you don't know me, son! Hindi ka baby Paborito nun. niya yun. At maraming fans na lalaki yun because dapat pag lalaki ka, ang hinahanap mo is masculinity. Pag naglalaka niyan, kailangan naghahanap ka ng idol na masculinity. Putang Di ina. ba? Kaya maraming Oo. nagre-resonate sa kanya because nare-resonate ka, oo nga, no, ang dami kong ang kulang. Oo nga, kailangan ko nga ng hard work. Okay, idol ko to si David Goggins. Who will carry the boat? Diba? Ginigising niya yung ano ko. Diba? Pag hindi yun ang pinapanood mo, pare, there's something wrong. May mali na sa'yo. At for sure ako, nararamdaman mo na yan, in denial ka lang. Pero ganito kung sakaling alam mo yung game, papanoorin mo yan, ipapakita mo sa mundong, pinapanood mo yung mga ganyang pangsupot na lalaki na baliw na baliw dyan yung mga babae, papakita mo sa mundo na pinapanood mo yan para lang mageto mo yung babae. So madali sabi, tiniteknikan mo lang. Yeah. Okay. Oo. Pero kung ikaw mismo personal, pinapanood ko to kasi ang ganda ng mga sinasabi niya eh. Damn. Totoo yung sinabi niya eh. Putang ina. May naka-live nun, madalas naka-live. Darating din yung para sa'yo. Naglalaki siya, mga lalaki sila, naka-live, nagbibigay ng advice. Tapos nakikita ko yung mga nasa comment section, yung mga nagtatanong, lalaki din! Sabi ko, putang inang yan. Okay, magbigay ng advice yung lalaki sa lalaki, pero tignan mo yung aura. Bakit sila nagpapaka-softboy ganyan sa TikTok? Kasi nga, gusto nila lang pek-pek. What if? Female What validation if? yun, bro. Biruin mo, nahook ka dun. Ang target niya, ang main target niya talaga. Magka-love life siya mismo. Tsaka ito pa, ang main target niya, no, ang nasa isip niya talaga, babaeng audience. Alam mo, Biruin mo nahook ka dun sa pagbabaeng audience. Putang napakasupot mo naman talagang hayop ka. Di ba nahook ka dun? papansin mo bumabakat yung utong mo kahit di ka nag-chest day. Kumbaga, shark ka pare. Shark ka. Dapat ang bait na binibigay sa'yo yung malaman na tuna. Kumagat ka sa uod lang. Hindi para sa yung bait na yun. Para lang yun sa mga tilapia. Stupid. Di ba? Tanginang yan. Pare, mag-isip kayo bro. Kasi, again, pag hindi nyo na-realize yan, pare, sabi nga ni Ato kanina, hindi malayong maging biktima kayo ni Red Angle. Stupid. Kasi sinasabi ng mga pinapanood nila nagla-live sa TikTok paggabi na, di ba, naka-live yon yung mga lalaki na yun, tapos ang background, minumulto na, tapos gano'n siya. Alam nyo kasi ganito, minsan sa relasyon, minsan tayo mga lalaki talaga, kadalasan, tangina naggagaganon. Yung mga lalaki naman, sure yung mga lalaking nanonood sa ganung live stream na lalaki, nakaganon yung sa gabi, oh. Mga bulbul. Tangina mo. Kuya, may nakita ko kuya, paano po pag yung girl, tinry ko po siyang i-pursue, ganito ganyan. Alam mo kasi, sa ganyan sa ligawan stage, ganito, ang lambot di ka matututo dun para sa amin, kuya, pag pinurso namin, tangina, ba't mo pinupurso kasi? Totoo mo yung sarili mo. Tuwa mo muna ka mag-pursue, mag-attract, ganun Attract. Tangina, check nyo yung pinapanood nyo. Pinapursue nyo kasi yung mga babaeng wala namang talagang ka-interest. Tapos inyo. gusto ninyo magkaroon siya ng interest one day bigla dahil ito na lang. sumikap ka. Ito na lang. Yung magandang babae,
Marami ba yan? Sobra. Sabi niya. Yung malupit na lalaki. Konti. Konti. Tayo ang premyo. Sheesh, totoo yun. I Diba? agree. So, ikaw yung premyo, tapos ikaw yung lumalapit dun sa... Anyway, baka misinterpret mo naman to. Premyo na ako pala. Hindi, gagalawan mo rin. Dalawan, hindi yan, wala, ano dito. Tatrabahuhin mo Pag para nandito maging premyo ka. Sa Anti-Supot, hindi pwede yung manifest lang dito. Manifest and hard work dito, pare. Naniniwala kami dun tatlo na manifest and hard work. Di lang pwede imagine. Baka feeling mo, premyo ka na, nasa 4-piece ka pa. Hindi nga tangina motivation type shit nga pre. Ako personal, di na ako naniniwala dun eh. Hindi totoo yun eh para sa akin. Bullying ang motivation para sa akin. Oo, yung mga ganun. Yung mga para sa akin, cause and effect. O kanyari, binuli ka mo. Ayun yung cause. Para manlaban ka. Mas lumupit ka, yun yung effect. Cause and effect. And self-reflect. Ba't ka ba binubuli? Ano ba sinasabi? Tingin sa salamin. Okay, di ba? Tangina, nag-comment o kuya, may pinursu akong babae. Okay naman kami, kaso hindi niya ako pinapansin talaga. Parang ayaw niya akong bigyan ng chance. Hindi Hindi kasalanan ng babae yun. Hindi okay yun. Di ba? Anong okay kami? Hindi okay yun. Kung hindi ka pinapansin, hindi okay yun. One way lang yun. Ikaw lang may gusto dun. Alam mo. Babae, hindi kayo okay nun. Correct. Alam mo, yung mga diba? babae, hindi naman Diba? tatanggi yan eh. Tignan mo, isa pang side effect, negative effect ng pakikinig sa mga ganun. Hindi mo alam. Wala kang idea sa perspective ng babae. Yeah. Kumbaga, kuya, okay naman kami pero hindi niya ako pinapansin. Stupid. Kita mo? Kung dito sabihin namin, so, hindi ka gusto niyan eh. Diba? Stay cold. Alam mo na. Doon, Yeah. parang, inano ka pa eh, guess what? Parang ganun-ganun pa eh. Ewan ko Stupid. 2025, hindi pa huli ang lahat. Ayusin nyo yung pinagpapapanood nyo dito sa social media kasi ito real talk. Yung mga lalaki na nanonood dun sa mga sad boy, white knight, Mr. Harmless sa TikTok, kayong mga lalaki na produkto nun, yung pangarap nyong babae, ka-one-night stand lang ng mga produkto namin. Aray ka! Stupid. Sa totoo lang. Grabe naman yun, bro. Yung dream Pero, girl yeah, nyo, I may agree. basic ka ng mga produkto namin. Stay I cold. agree, pare. Hindi namin fans, hindi namin followers, bagkus listener namin. Mga nag-execute ng mga pinagsasabi namin. Wala kaming followers, wala kaming ano to, parang brotherhood to. Nagsasalita kami para sa kapwa namin lalaki. Subscribe kayo sa Discord para mabigyan ko kayo ng mga tips na monthly subscription. Tsaka nagsisend siya ng nudes niya doon. Kinas ng puwet din yan. Last 15 people na lang. Ang hinihintay namin. Kayo magpauli. Tangina, promise, panoorin nyo maigi. Panoorin nyo maigi yung sarili nyo. Anong itsurat ora nyo kapag pinapanood nyo yung mga ganong supot na lalaki sa TikTok versus pag andito kayo sa Anti-Supot Social Club. Parang joke yung sinabi niya to, pero real talk yun. Hindi joke yun, puta! Who's gonna carry the boat? Yeah. You don't know me, son! You don't know me, son. Hindi, baka siguro Stupid. hindi pa convincing kasi wala pa tayong mga abs. Meron na ako 4. Meron ka na? Dalawa na lang kulang. Hintay lang. Abang, so sabay-sabay tayo. Anong date ngayon? July 17. Magkita-kita tayo sa October 17. Dapat may abs na rin ako. November nasa... Magandang challenge yan November, Wala na, tsaka naka-record na pre. Mapapahiya ako. Hindi Putang pwedeng ina. hindi yan, bro. November nasa Vogue na ako. Ha? Vogue. Runaway. Magazine? Tang ina. Marami kang kalaban dun, pre. Sa Vogue? Oo. Puro budding tao dun eh. Sa Vogue lang ako. Sabog ka. Anyway, Tagalog yun. Tagalog yun. Yeah, kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare, don't forget to subscribe. Comment down below. Ano masasabi ninyo sa mga pinagsasabi namin? Agree ba kayo o hindi? Interested kami sa mga sasabihin ninyo. Click the subscribe button and notification bell. Nga pala, bago tayo magpaalam, meron akong makita na yung parang may red string sa ulo. Nakikita niyo ba yung ganun? Pauso ng mga baliw. Joke lang. Uy. Hindi. Show sa Netflix yun, di ba? May mga red. Ano daw yun eh? Sa susunod. Yun daw ang Oy. next topic natin.